Undercover boss bumili ng truck mula sa sariling dealership at nanigas sa narinig sa likuran niya. Pinatuktok ni Ricardo Santos ang kanyang mga daliri sa manibela habang nakatitig sa mga makinang pickup truck na maayos na nakaayos sa lote ng kanyang dealership. Sa panlabas, ang Santos' trucks ay tila isang malaking tagumpay, isa sa mga nangungunang dealership sa rehiyon. Pero nitong mga huli, may bumabagabag kay Ricardo, parang may mali na hindi niya maipaliwanag. Kahit na tuloy-tuloy ang benta, nagsimula nang magbago ang mga komento mula sa mga customer. Habang ang ilan ay masaya sa mga option at presyo, ang iba na may nagrereklamo tungkol sa mga nakatagong singil at mapilit na mga ahente na nagiiwan ng hindi magandang karanasan. 15 taon na ang nakalipas mula nang itayo ni Ricardo ang negosyong ito mula sa wala. Pinaghirapan niya ito upang magkaroon ng dealership na mapagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya't ang ideya na may nangyayaring kalokohan sa ilalim mismo ng ilong niya ay parang suntok sa sikmura. Kaya naman nakaupo siya ngayon sa isang luma at ordinaryong Toyota Corolla imbes na sa karaniwan niyang mamahaling sasakyan. Suot niya ang kupas na maong, isang lumang flannel na kamiseta at isang baseball cap na nakababa para matakpan ang kanyang mukha. Ilang araw na siyang hindi nag-aahit at pinalitan niya ang mamahalin niyang relo ng isang mumurahing binili lang sa kanto. Planado niya ang lahat. Karamihan sa mga bagong tauhan ay hindi pa siya nakikilala ng personal. Sa mga nakaraang taon, remote na lang siya namamahala habang pinalalawak ang negosyo. Kaya't ito na ang perpektong pagkakataon para mag-imbestiga ng palihim. Huminga ng malalim si Ricardo habang bumababa sa kotse at inayos ang tindig upang magmukhang karaniwang tao imbes na ang kumpiyansang may-ari ng negosyo. Siya ngayon si Mike Thompson, isang construction worker na nangangailangan ng matibay na truck para sa trabaho. Pagpasok niya sa lote, napansin niya si Salvador Navarro, ang bagong sales manager na kamakailan lang niyang na-promote, na nakatingin mula sa showroom, may matalim at mapanuring tingin. "Welcome sa Santos' Trucks," bati ng isang masiglang binatang ahente habang papalapit. "Ako si Tom, paano kita matutulungan ngayon?" Bahagyang itinaas ni Ricardo ang boses, binago ang tono para bumagay sa kanyang bagong pagkatao. "Mike ang pangalan, matagal ko nang pinag-iipunan, kailangan ko ng matibay na truck para sa trabaho." Tumango siya papunta sa mga nakadisplay. Mabilis masira ang sasakyan sa construction, alam mo yon. Nagliwanag ang mga mata ni Tom nang marinig ang tungkol sa benta. "Swerte mo! Marami kaming matitibay na modelo ngayon. Magkano ba ang budget mo?" "Nakaipon ako ng mga $35,000, sagot ni Ricardo. Isa itong mid-range budget na sapat para makita kung paano talaga tratuhin ng dealership ang mga karaniwang customer. Habang iniikot siya ni Tom, masusing pinakikinggan ni Ricardo kung paano ibinebenta ang mga truck, anong detalye ang binibigyang diin, alin ang hindi binabanggit, at kung gaano ka-transparent ang proseso. Huminto sila sa harap ng isang silver na Ford F-150, isa sa pinakamabentang modelo ng dealership. Halos mapangiti si Ricardo, kabisa niya ang modelong ito. "Kakapasok lang nito noong 1 linggo, ani Tom, kumpiyansa. Malakas ang makina, matibay sa hila, at may kasama pang exclusive na Santos' Protection Package." Napakunot ang noo ni Ricardo sa narinig. Ang package na yon ay dapat optional, hindi kasama agad. Dapat piliin ng customer kung gusto nila ito, hindi ipinipilit. Inirehistro niya ito sa isip habang pinapanatili ang kunwaring interes. "Pwede bang silipin ko ang makina?" tanong niya, nananatiling nasa karakter bilang construction worker. Habang tinitingnan niya ang makina, napansin ni Ricardo na palingalinga si Tom papunta sa showroom. Nakatingin pa rin si Salvador Navarro at parang may kaba sa kilos ni Tom na nagpapaalarma kay Ricardo. Matapos ang test drive at maingat na pag-check,
Pumayag si Ricardo na ituloy ang bentahan. Dinala siya ni Tom sa loob kung saan malamig ang hangin kumpara sa init sa labas. Sa mesa, napansin ni Ricardo na bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Tom habang binubuksan ang mga dokumento sa computer. Kaya po Mr. Thompson, bungad ni Tom, halatang kinakabahan, uumpisahan na po natin ang papeles. Ang base price ng truck ay $37,000 at kasama ang premium protection plan at mga processing fee. Naputol siya at muling tumingin sa opisina ni Salvador, halatang nag-aalangan. Bahagyang yumuko si Ricardo, nananatiling nasa karakter pero alerto. Anong klaseng processing fees ba yan? Bago pa man makasagot si Tom, may nangyari sa kabilang mesa. May nagtatalo at biglang naging maingay. Napalingon silang pareho. Bahagyang umikot si Ricardo, pilit na hindi nagpapahalata ng labis na interes. Pero sa loob-loob niya ay biglang tumibok ng mabilis ang puso niya. Maaaring ito na ang hinahanap niya. Sakto ang pagkakataon para mas mapagmasdan niya ang sitwasyon. Sinundan ng mata ni Ricardo ang parehong kausap niya at ang komosyon sa kabilang mesa. Ramdam niya, may mahalagang nangyayari. Habang nakaupo bilang si Mike Thompson, isang ordinaryong customer na bumibili ng truck, si Ricardo Santos, ang totoong may-ari ng buong dealership, ay naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Anuman ang madidiskubre niya ngayon, alam niyang kailangan niya itong harapin at handa siyang kumilos, anuman ang kahinatnan. Walang kamalay-malay si Ricardo na ang mangyayari ay yayanig sa pananampalataya niya sa negosyong binuo niya mula sa wala. Habang lumalalim ang tensyon sa loob ng showroom, napapansin ni Ricardo ang unti-unting pagbigat ng hangin. Malapit sa kanya, may isang lalaki. Ang boses ay puno ng emosyon, pilit na pinipigilan ang sarili. Hindi ito makatarungan. Plano naming mag-asawa bawat sentimo. 2 taon kaming nag-ipon. Ang lalaki na halatang nasa late 42 taon ay nakatayo sa katabing mesa, mahigpit ang pagkakahawak sa isang bungkus ng dokumento hanggang sa halos madurog na ang mga papel sa kanyang mga kamay. Si Ricardo, nananatiling nakakunwaring si Mike Thompson, ay nakayuko habang kunway sinusuri ang sarili niyang papeles. Pero ang mga mata niya ay nakatutok sa nangyayaring tensyon sa tabi. Ang pulang uniforme ng lalaki ay may logo ng isang lokal na delivery service at ang malalim na guhit sa ilalim ng mga mata nito ay nagsasalamin ng matinding pagod. Ang klase ng pagod na galing sa mahabang, mabibigat na oras ng trabaho. Habang iniaayos niya ang mga papel, may nalaglag na maliit na litrato at lumipad sa sahig. 3 batang nakangiti sa paligid ng birthday cake ang nakita ni Ricardo. Doon lumabas si Salvador Navarro mula sa kanyang opisina. Bihis na bihis, maayos ang buhok, mukhang profesional sa lahat ng aspeto. Pero may malamig na bagay sa kanyang mga mata na nagpapanikip ng sikmura ni Ricardo. Mr. Henderson, panimula ni Salvador, ang boses ay makinis gaya ng seda. Nauunawaan ko ang inyong saloobin, pero malinaw po ang mga fee na ito sa fine print ng inyong kontrata. Kinuha niya ang isang dokumento at itinuro ang halos di mabasa na mga linyang nakatago sa pinakailalim. Meron po tayong market adjustment fee, required extended warranty at ang aming premium service bundle. Standard po ito sa aming financing terms. Namutla ang mukha ni Mark, pero ang sinabi ng ahente niyo, si Josh, $32,000 lang ang total. Ginamit na naming mag-asawa ang lahat ng ipon para sa down payment. Wala na kaming dagdag na 3,000. Ngumiti si Salvador, isang ngiting magalang sa hitsura pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala na po si Josh sa kumpanya sa kasamaang palad at habang ako po ay nakikisimpatya, ang mga sinabi sa usapan ay hindi maaaring pawiin ang nakasulat sa kontrata na inyong pinirmahan.
Tinapik niya ang papel gamit ang daliri niyang sobrang pulido na parang galing sa entablado. Dapat po ay mas binasa ninyo ng maigi ang fine print. Mula sa kinauupuan niya, may napansin si Ricardo na nagpabundol ng kanyang damdamin. Ang petsa ng kontrata ay ngayong umaga lang, bago pa ang tinta. Ibig sabihin, ang dagdag na singil ay isiningit matapos ang orihinal na usapan. Bumaba ang boses ni Mark, halos pabulong. Pakiusap, magkakolehiyo na ang panganay ko ngayong taon. Sinadya naming itugma ang pagbiling ito para makapagtuloy ako sa trabaho habang tumutulong sa matrikula niya. Sira-sira na ang dati kong truck, hindi ko pwedeng mawala ang trabaho. Umupo si Salvador ng parelax. In-adjust ang mga gintong cufflinks na para bang wala siyang pakialam. Dalawa lang po ang pagpipilian nyo, Mr. Henderson, malamig niyang sagot. Bayaran ang kulang na halaga bago matapos ang linggo o kansilahin ang deal. Pero kapag kinansela, mawawala na rin ang $5,000 na deposit ninyo. Nanlumo si Ricardo nang makita ang unti-unting pagkalat ng pamumutla sa mukha ni Mark. $5,000. Hindi lang basta deposito iyon, malamang iyon na ang buong safety net ng pamilya niya. Isang malupit na bitag, magbayad ng higit pa sa kaya mo o umalis na walang natira. Pag nanakaw ito, sabi ni Mark, nanginginig ang boses sa galit at pagkabigo. Isusumbong ko ito, kakausapin ko ang may-ari, magrereklamo ako sa Better Business Bureau. Ang ekspresyon ni Salvador ay nagdilim, naging mas malupit. Sige po, mangyaring gawin niyo, kontakin niyo si G. Santos. Abala po siya, lumalawak ang negosyo niya sa ibang estado. Sigurado akong aabot sa kanya ang reklamo ninyo. Siguro bago ang unang bayad niyo sa truck. Ibinaba niya ang boses, pero rinig pa rin ni Ricardo ang bawat salita. At maging tapat tayo. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang delivery guy na hindi binasa ang kontrata o ang general manager ng isang multi-million-dollar na kumpanya? Ang banta ay hindi malakas pero ramdam, parang suntok sa sikmura. Dahan-dahang bumagsak ang mga balikat ni Mark. Nakita ni Ricardo kung paanong nawala ang apoy sa mga mata ng lalaki. Pinalitan ng lungkot at pagkatalo. Nakita na ni Ricardo ang titig na iyon noon. Mga dekada na ang nakalipas sa mukha ng sarili niyang ama. Ibang dealership, ibang panloloko, pero parehong kasinungalingan. Ang karanasang iyon ang nagtulak kay Ricardo na balang araw ay magtayo ng sariling negosyo. Isang negosyong patas sa tao. At ngayon, ito, nangyayari mismo sa sarili niyang dealership sa harap niya. Pinisil ni Ricardo ang panga, pinilit manatili sa karakter. Gusto na niyang tumayo, isiwalat kung sino siya at itigil ang lahat. Pero hindi pa pwede. Kung ganito ka-bold si Salvador sa harap ng publiko, ano pa kaya ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto? Ilang pamilya pa kaya ang nabiktima ng ganitong panlilinlang? Si Tom, ang batang ahente na nag-aasikaso ng kunwari benta ni Ricardo, ay hindi mapakali. Tuloy po ba natin ang mga papeles niyo, Mr. Thompson? Dahan-dahang tumango si Ricardo kahit na parang umiikot ang isip niya. Hindi na lang siya basta gumaganap ngayon, nasa isang misyon na siya. Umupo si Ricardo at bahagyang isinandal ang likod sa upuan, panatili ang mahinahong boses, ngunit matalim ang atensyon. Pwede mo ba akong lakarin sa mga fees muna? Tanong niya na waring kaswal. Gusto ko lang tiyaking alam ko ang pinipirmahan ko. Hindi niya inalis ang tingin sa mga dokumento. Sinimulang ilabas ni Tom ang mga papeles habang ilang hakbang lang ang layo, dahan-dahang inipon ni Mark Henderson ang kanyang lukot-lukot na mga dokumento at tahimik na naglakad palabas. Pinanood siya ni Ricardo, inaalala ang bawat detalye, ang pagkakayuko ng balikat, ang bigat ng bawat hakbang at ang tahimik na pagsuko na tila bumabalot sa buong katawan niya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Ricardo si Salvador Navarro na mayabang na bumalik sa kanyang opisina. Kumilos ito na parang isang mandaragit
na bagong nakapangbiktima, kampante at mapagmataas. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw at ang gintong liwanag nito ay bumabagtas sa sahig ng showroom sa pamamagitan ng malalawak na salamin. Habang humahaba at dumidilim ang mga anino, nakita ni Ricardo ang mas malalim na katotohanan. May nabubulok sa loob ng kumpanyang buong puso niyang itinayo. Kasakiman, kasinungalingan, isang sistemang nilikha upang samantalahin ang tiwala ng tao. Pero upang makakilos, kailangan ni Ricardo ng higit sa galit. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang maunawaan kung gaano kalalim ang korupsyon, sino pa ang sangkot at ilan na ang nabiktima. Doon pa lang siya pwedeng tumindig at linisin ang lahat. Pagharap niya muli kay Tom, tahimik siyang nangako kay Mark Henderson. Aayusin niya ito. Kahit gaano katagal, ibabalik niya ang tama. Ang tanong lang, ilang tao pa ang masasaktan bago siya makakilos? Bahagyang yumuko si Ricardo, binaba ang boses, panatili ang usapan sa pagitan lang nila ni Tom. "Uy," sabi niya, sabay tango papunta sa opisina ni Salvador. "Yung mga fees na binanggit nung lalaking yon, lalabas din ba yon sa mga papeles ko?" Parang gulat siya eh. Tumigil si Tom. Mabilis siyang lumunok, halatang kinakabahan. Muling tumingin-tingin sa paligid bago siya yumuko at bumulong. "Sa totoo lang, Mr. Thompson, baka hindi ko dapat sinasabi to, pero..." Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. "May sistema si Salvador. Inuutusan kami na mag-quote ng mababa sa simula para ma-attach emotionally si customer sa truck, tapos doon namin isisingit yung mga fees sa final paperwork." Tahimik na tumango si Ricardo. Sinenyas kay Tom na magpatuloy habang palihim na pinindot ang voice recorder ng cellphone niya sa bulsa. "Kapag hindi ka sumunod sa script," bulong pa ni Tom, "pinaparusahan ka, binibigyan ka ng pinakapangit na shift, madaling araw, linggo ng gabi, yung mga oras na walang bumibili. At kapag wala kang customer, wala kang kita sa komisyon." Kinakabahang pinatpat ni Tom ang kanyang ballpen sa mesa. "May dalawa sa amin na nagtatangkang tumutol. Si Josh, yung ahente na kausap nung lalaking kanina, isa siya sa mabubuti. Laging tapat, laging malinaw, pero ayaw sa kanya ni Salvador. Nawala na lang siya sa schedule, tapos biglang nawala na rin siya." Bago pa makasagot si Ricardo, may pumasok na batang magkasintahan sa showroom. Agad silang sinalubong ng isa pang salesman, nakangiti, magiliw. Pinanood ni Ricardo ang eksaktong parehong eksena, ang mainit na pagbati, ang kaswal na paglibot sa lote, ang emosyonal na pagbebenta. Pero walang usapan tungkol sa aktwal na presyo. "Pwede bang mag-CR muna ako saglit?" tanong ni Ricardo sabay tayo. Tumango agad si Tom, halatang nagpapasalamat sa sandaling pahinga. Naglakad si Ricardo sa loob ng dealership na parang nagpapalipas oras lang, pero may malinaw na layunin. Dumaan siya sa iba't ibang mesa, tahimik na pinapanood habang ang mga ahente ay tila nagmamadaling tapusin ang papeles, iniiwasan ang pagbanggit sa fine print. Mabilis ang usapan. Hindi lumilitaw ang mga bayarin hanggang sa pinakahuling sandali. Malapit sa finance office, may narinig si Ricardo na nagpabigat ng kanyang sikmura. Dalawang empleyado ang nagtatawanan. Ang saya nung lalaki sa truck, aninang isa natatawa. Di man lang niya napansin yung premium package na idinagdag natin. Pagkakita niya, tapos na ang return period. Naglakad si Ricardo patungo sa waiting area at nakipagkwentuhan sa ilang customer. May batang magsasaka na nagsabing ang market adjustment fee daw ay bagong patakaran ng gobyerno. May matandang mag-asawa na inakalay may senior discount sila, pero nang tingnan ni Ricardo, iyon lang pala ang kabawas sa mga itinagong dagdag na singil. Sa pagbalik niya, nadaanan niya ang pader ng parangal ng dealership, mga plake ng Best Customer Service at sertipiko ng Community Leadership. Para sa kanya, naging biro na lang ang mga iyon.
Mga simbolo ng kasinungalingang hindi niya namalayang lumalago. Sa may coffee station, nakita niya muli si Salvador na papalibutan ng mga batang ahente. Tinawag ni Salvador ang pagtitipon bilang success seminar. Pero alam ni Ricardo ang totoo, isang crash course sa manipulasyon. Tandaan niyo, ani Salvador, nakangiti na parang preacher. Hindi alam ng customer ang mga hindi nila alam. Tayo ang gagabay sa kanila, papunta sa desisyong gusto natin. May ilan na tumawa ng sobra, pilit na kinukuhang mapansin. Ang iba na may napangiti ng pilit, halatang may duda. Pagbalik sa mesa ni Tom, nagdesisyon si Ricardo na itulak pa ang usapan. Yung protection package na binanggit mo kanina, kailangan ko ba talaga yon? Tanong niya. Nakatingin sa gilid. Mukhang dagdag gastos lang eh. Muling ibinaba ni Tom ang boses, tumingin sa paligid bago sumagot. Technically, hindi naman required. Pero kung tatanggihan mo, madalas makakahanap si Salvador ng problema sa financing mo. O biglang bababaan ang halaga ng trade-in mo, ganyan siya mag-pressure. Habang tinitingnan ni Ricardo ang papeles, nagsimulang lumitaw ang pattern, paulit-ulit parehong mga bayarin, nakakubli lang sa ibang pangalan, market adjustment, premium service, required add-ons. Iba-ibang label, iisang layunin, pigay ng bawat dolyar mula sa customer bago pa nila ma-realize ang nangyari. Hindi ito basta masamang pamamalakad, isa itong planadong sistema ng panlilinlang. At ngayon, may hawak ng ebidensya si Ricardo. Pinanood ni Ricardo habang muli na namang lumabas si Salvador Navarro sa kanyang opisina. Ngayon upang isalba ang isang bentang mabilis na lumalayo. Maingat ang kanyang approach, isang balanse ng pakikiramay at panlilinlang. Una, pinaparamdam niyang nauunawaan niya ang customer. Sunod, palihim niyang itinutulak ang ideya na wala ng mas magandang alok sa iba. Sa huli, pinalalabas niyang ang sobrang taas na presyo ay ang pinakamagaling at nag-iisang opsyon. Ito ang psychological manipulation sa pinakamataas na antas. Hindi na kailangan ni Ricardo ng karagdagang ebidensya. Hindi ito simpleng kaso ng isang empleyadong nagmalabis. Isa itong sistemang maingat na binuo, isang makinang pinapatakbo ng panlilinlang at pananakot. Si Salvador ang lumikha ng isang kulturang lason kung saan ang kasinungalingan ay ginagantimpalaan at ang katapatan ay pinarurusahan. Kung sumusunod ka sa patakaran ni Salvador, ikaw ang nakakakuha ng pinakamagagandang customer at pinakamatataas na komisyon. Pero kung tututol ka o susubukang gawin ang tama, mawawala ka. Habang lumilipas ang araw, naglista si Ricardo sa isip ng bawat kahina-hinalang galaw na nakita niya, mga loan application na sinadyang tumaas ang halaga, peking trade-in values, warranty na sobra sa katotohanan o ganap na imbento, at mga bayaring tahimik na isiningit sa huling sandali ng kontrata. Bawat isa'y parang sampal sa kanya, bawat panluloko'y parang pagtaksil sa prinsipyo niyang pinanghahawakan mula pa noon, pero nanatili siya sa kanyang karakter, kailangan, para sa katotohanan, para sa mga taong inaabuso. Pagsapit ng dapit hapon, nang balot na ng mahabang anino ang showroom, ibinaba na ni Tom ang unang draft ng kontrata sa mesa. Kaya, Mr. Thompson, sabi niya, bahagyang nag-aalinlangan, handa na ba kayong ituloy ang pagbili? Tumingala si Ricardo, nakita ang halong pag-asa at pagkabagabag sa mga mata ni Tom. Gusto ng binata ang komisyon pero halatang labag sa kalooban niya ang paraan para makuha ito. Tinapunan ni Ricardo ng tingin ang kontrata, gaya ng inaasahan, unti-unti nang lumalaki ang base price. May nakatagong mga fee, bogus na add-ons at mga required package na wala sa usapan. Ang parehong patibong na nakita niyang bumagsak sa ibang customer ay ngayon ay itinatakda na rin para sa kanya. Halos kumpleto na ang lahat ng kailangan niya, ang huling bahagi ng palaisipan.
si Salvador Navarro mismo. Kailangan niyang marinig ito mula sa pinagmulan, isang kumpisal, isang bagay na hindi maikakaila, at kailangan niyang makuha iyon bago pa makaramdam ng hinala si Salvador at simulan ang pagtatakip. Habang nagsisimula ng magligpit ang mga empleyado, gumalaw na si Ricardo. Inabangan niya ang tamang sandali, huli na para mapansin, pero sapat pang may dahilan para naroon siya. "Actually, Tom," sabi ni Ricardo, umayos ng upo, "bago ko pirmahan to, gusto ko sanang makausap si Mr. Navarro tungkol sa mga dagdag na bayarin. Pwede mo ba akong iset up?" Napakunot sandali ang mukha ni Tom, pero tumango rin at lumakad papunta sa opisina ni Salvador. Mula sa likod ng salamin, pinanood ni Ricardo ang maikling pag-uusap nila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Salvador. Mula sa inis, naging mausisa, at pagkatapos ay bumalik sa pamilyar niyang mapanlinlang ng ngiti. Alam ni Ricardo ang hitsura niyon. Iniisip ni Salvador na isa lang itong customer na nangangailangan ng kaunting tulak. Ilang minuto pa at nakaupo na si Ricardo sa harap ni Salvador sa loob ng opisina nito. Disenyado ang kwarto para magpabilib, leather na silya, madilim na kahoy ang lamesa at mga litrato ng pamilya na maingat na nakadisplay sa istante. Lahat ay mukhang kagalang-galang, pero alam na ni Ricardo ang totoo, isang entablado lang ang lahat. "Mr. Thompson," bati ni Salvador, may dalang makintab ng ngiti. "Narinig kong may ilang alalahanin kayo sa presyo?" Yumuko si Ricardo, mahusay na ginagampanan ang papel ng karaniwang mamimili na pilit na uunawaan ang proseso. "Oo," sabi niya habang hinahaplos ang batok. "Napansin ko kasi yung nangyari kanina sa isang customer. Bigla raw lumitaw yung mga bayarin. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ako masusurpresa ng ganon." Umupo ng relax si Salvador, pinag-aaralan siya. Pagkatapos ay tumawa ng bahagya, isang tawang pangpakitang tao. "Mas mapanuri ka kaysa sa karamihan, yan ang gusto ko." Bahagyang tinaas ni Ricardo ang kilay. "So, hindi talaga standard yung mga bayarin?" Mas lalong tumalim ang ngiti ni Salvador sabay baba ng boses. "Let me level with you," anya, mas pribado ang tono. "Ang pagbebenta ng truck, surface lang yan. Ang totoo, binibenta natin dito ay pangarap, kapangyarihan, imahe. Yung pakiramdam na matagumpay ka habang nagmamaneho." Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana kung saan sumasalamin ang huling sinag ng araw sa mga makinang sasakyan. Hindi pumapasok ang mga tao dito para bumili lang. Gusto nilang maramdaman ang kumpiyansa, estado, kontrol, at tinutulungan natin silang makuha iyon kahit hindi nila talaga kaya. Nanikip ang panga ni Ricardo pero tumango lang siya, nananatili sa karakter. "Parang malabo rin pala yan minsan," lumingon si Salvador, kumikislap ang mata. "Malabo?" ulit niya, may ngising tuso. "Come on, si Santos yung may-ari, abala yon. Lumalawak ang negosyo niya sa iba't ibang estado. Hindi na nagtatanong, basta tuloy ang kita, masaya na siya. At maniwala ka, hindi pa naging ganito kaganda ang mga numero." Nanatiling kalmado si Ricardo. Paano naman yung mga taong hindi inaasahan yung dagdag bayad? Yung hindi na kaya? Bahagyang kumibit balikat si Salvador. Iyan ang galing niyan. Pag na-realize nilang nadaya sila, emotionally invested na sila, ayaw nilang mapahiya sa asawa o anak nila, tahimik na lang sila, mas pipiliin pa nilang magtiis sa bayarin kaysa aminin na napaniwala sila. Hindi gumalaw si Ricardo. Malakas ang tibok ng puso niya. Hawak na niya ang kailangan niya, ang kumpisal, ang katotohanan, direkta mula sa taong may kagagawa ng lahat. Ngayon, dumating na ang pinakamahirap na bahagi, ang ilantad ang lahat sa liwanag. Napakapit si Ricardo sa sandalan ng upuan, nangingintab na ang mga kamao niya sa higpit ng pagkakahawak, pero pinilit niyang manatiling kalmado. "At wala talagang alam ang may-ari?" tanong niya, pantay ang boses. Tumawa ng malakas, may panunuya.
si Salvador. Si Santos, nakatira yun sa pantasya kung saan importante pa ang katapatan at serbisyo. Wala siyang alam, nakabaon sa nakaraan. Gusto mo malaman kung anong nangyari noong may nagtangkang magsumbong sa kin? Ibinaon ko ang reklamo sa sobrang daming papel. Baka hanggang ngayon nawawala pa rin sa kung anong folder sa opisina. Tumayo si Salvador at marahang umikot sa mesa, umupo sa gilid nito sa harap mismo ni Ricardo. Kalma, kumpiyansa, kontrolado ang kilos. Tingnan mo, halata kung matalino ka, bulong niya. Kaya ganito, yung protection package na required, pwede kong tanggalin kapalit ng kaunting cash. Tawagin na lang nating investment para maunawaan mo kung paano talaga gumagana ang sistema rito. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Hindi na ito basta panlilin lang, isang hayagang suhulan na ito. Walang kahihiyan. Gumagana talaga to, tanong ni Ricardo. Umaabot pa ng dagdag. Walang nakakahuli. Ngumiti si Salvador, punong-puno ng kumpiyansa. Bakit naman mahuhuli? 2 taon ko nang pinapakinis ang sistemang to. Masyadong mapagkakatiwalaan si Santos. Ang mga customer desperado at ang mga empleyado takot. Parang makina, swabe ang andar. Kumuha siya ng bagong kontrata at inilatag ito sa mesa. Kaya Mr. Thompson, handa ka na bang maging isa sa matatalino, yung marunong maglaro ng tama? Tinitigan ni Ricardo ang papeles. Mabilis ang tibok ng kanyang puso pero malinaw ang isip. Na-record niya ang buong usapan. Suhulan, pandaraya, panlilin lang. Lahat, pero may isa pa siyang gustong marinig. Pati yung ibang staff, tanong niya tinitigan si Salvador. Kasama rin sila? Hindi na itinatago ni Salvador ang kayabangan. Yung mga importante, oo. Ang iba tahimik lang o pinapalabas. Simple lang yan. Survival of the fittest. Siguradong matutuwa si Darwin. Lumapit pa siya, waring may lihim na ibinubulong. Sa totoo lang, mas malaki pa kinikita ko sa mga off-the-books deals ngayong taon kaysa sa lehitimong kita ni Santos. Abala kasi siya sa expansion. Wala siyang kamalay-malay na yung pinakauna niyang branch ay naging mina ng ginto mula sa mga nakatagong bayarin at bigla ang taas presyo. Habang patuloy si Salvador sa pagyayabang, may nabago sa loob ni Ricardo. Hindi na ito tungkol sa pera o sa maling pamamalakad. Ito na ang mismong pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Bawat halagang pinaninindigan niya, bawat pangakong binitiwan sa kanyang mga customer, lahat ay naging biro. Pero ngayon handa na ang bitag. Dahan-dahang tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Nawalan ng bigat ang kanyang katawan, parang inalisan ng tanikala. Ang kanyang boses ay bumalik sa tunay nitong anyo, kalmado, matatag at punong-puno ng autoridad. Sa totoo lang, Salvador, sabi niya, habang tinatanggal ang kanyang sombrero at tumayo ng tuwid, kailangan nating mag-usap tungkol sa kinabukasan mo rito. Napapikit si Salvador at pagkaraan ng isang iglap, parang tinamaan ng suntok ang mukha niya. Namutla at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. Mr. Santos, nauutal niyang sabi, napaatras at nabangga ang netong nakasalansang na mga papel. Hindi ko alam, pwede ko tong ipaliwanag. Hindi na tinag si Ricardo. Magpapaliwanag ka, anya ang boses ay matalim na parang labaha. Kalman niyang hinugot ang kanyang telepono mula sa bulsa at pinindot ang play. At sa katahimikan ng opisina, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Salvador. Masyadong mapagkakatiwalaan si Santos, ang mga customer, desperado. Bumuka ang bibig ni Salvador, hindi makapaniwala. Lumakad si Ricardo papunta sa intercom ng dealership at pinindot ang button. Lahat ng empleyado pumunta agad sa showroom. Aniya, matatag ang boses. Emergency meeting, walang exempted. Nagpalinga-linga si Salvador at biglang sumugod papunta sa kanyang computer, malamang para burahin ang ebidensya. Pero handa na si Ricardo. Subukan mong hawakan yan ulit, babala niya, at dadagdagan ko ng obstruction of evidence ang listahan.
Makalipas ang ilang minuto, puno na ang showroom ng buong staff. May mga bulungan, takang-taka ang karamihan. Marami sa kanila ngayon lang nakita si Ricardo sa personal at ang kanyang presensya ay parang bagyong bumagsak. Nakatayo sa gitna ng kwarto, tiningnan ni Ricardo ang mga mukha sa paligid. May takot, may hiya, may gulat. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, panimula niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng showroom. Ako si Ricardo Santos. Ako ang nagtatag at may-ari ng dealership na ito. Hinayaan niyang lumubog ang mga salita at ngayong araw, may natuklasan akong isang bagay na lubhang nakakabahala tungkol sa kung paano ito pinapatakbo sa likod ng aking pangalan. Isa-isang pinatugtog ni Ricardo ang mga bahagi ng recording, ang sariling boses ni Salvador na nagpapakilala ng panloloko, manipulasyon at garapalang suhulan. Sa bawat clip, lalo pang lumalim ang katahimikan sa silid. May mga mukhang namula sa hiya, may mga nanigas sa galit, at ang ilan, yung mga nagtangkang lumaban noon, ay napangiti sa wakas. Tila may bigat na naalis sa dibdib. "Tom," tawag ni Ricardo, sabay turo sa batang ahente na tahimik na tumulong sa kanya buong araw. "Maaari mo bang ibahagi sa lahat ang sinabi mo sa akin tungkol sa kung paano pinapamahagi ni Salvador ang mga shift?" Nag-aatubili si Tom pero lumapit din sa harapan. Sa simula'y nanginginig ang boses pero unti-unting lumakas habang binabanggit ang sistemang pinaiiral ni Salvador kung paanong ang sumusunod sa maruming sistema ay ginagantimpalaan at ang matitino ay itinatapon sa tabi. Tumango si Ricardo at hinarap ang lahat. "Ngayon nakasaksi ako ng maraming paglabag, hindi lang sa mga patakaran ng kumpanya, kundi pati sa batas ng estado at ng bansa. Pinekeng trade-in values, mga bayaring walang basehan, pirmang dinoktor, lahat." Bumaling siya kay Salvador na ngayon ay nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang opisina, palapalagay ay napalitan ng takot. "Gusto mo bang ipaliwanag kung paano mo tinatago ang mga reklamo ng customer o gusto mong dumiretso tayo sa bahagi kung saan pinag-uusapan natin ang kickbacks na kinokolekta mo?" Napalunok si Salvador. "Hindi mo mapapatunayan yan. Salita mo laban sa akin." Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang telepono, ipinakita ang recording app na patuloy pa ring tumatakbo. "May oras-oras na audio ako, boses mo mismo, malinaw na nagpapaliwanag kung paanong napanlinlang mo ang mga inosenteng tao at sigurado akong walang problema sa IT department natin na i-recover ang lahat ng bakas mo online." Bumaling siya sa buong staff. "Simula ngayon, sinuspindi ko muna ang lahat ng benta. Bawat kontrata mula sa nakaraang 6 na buwan ay rerepasuhin. Kung may kasangkot ka sa alinman sa mga iligal o hindi etikal na gawain, ito na ang iisa at huling pagkakataon mong magsabi ng totoo. Kung magsasabi ka ng totoo at makapagpapakita ng ebidensya, pwede pa nating pag-usapan ang kinabukasan mo rito. Pero kung magsisinungaling ka pa, tanggal ka. Walang rekomendasyon at posibleng may legal na kahinatnan." Tahimik ang lahat hanggang sa paisa-isa nagsimulang magsalita ang mga empleyado. May mga umamin sa naging bahagi nila. May mga naglahad ng mga nakita nila pero hindi naglakas loob magsumbong noon. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Bumaling si Ricardo kay Salvador sa huling pagkakataon. "At ikaw," malamig ang boses niya, "ay tanggal na. Epektibo ngayon. Ihahatid ka ng security habang kinukuha mo ang gamit mo. Huwag mong hawakan ang computer. Inabackup na ng IT ang lahat." Tamang-tama dumating ang 2 gwardya, tumabi sa dating manager. Nagbago ang mukha ni Salvador, galit na galit. "Malaking pagkakamali ang ginagawa mo, Santos. Kailangan mo ako rito. Akala mo ba kayang-kaya mong ituloy ang kita na walang tulong ko?" Tinitigan siya ni Ricardo, matatag. "Mas pipiliin kong kumita ng isang tapat na piso kaysa magnakaw ng $100. Tumango siya sa mga gwardiya.
Siguruhing wala siyang madadala na hindi kanya, lalo na ang anumang dokumento o file ng customer. Habang inakay palabas si Salvador, parang muling nakahinga ang buong showroom. Humarap muli si Ricardo sa lahat. Simula bukas, sisimulan natin ang pagbawi. Bawat customer na siningil ng sobra ay kokontakin at ibabalik ang kanilang pera. Bawat bayaring hindi tapat ay tatanggalin. Lahat ng hindi etikal na gawain. Tapos na, ngayon na. Isa-isa niyang tinapunan ng tingin ang mga empleyado, lalo na ang mga taong pinatahimik noon. Alam kong may ilan sa inyo na pinahirapan sa paggawa ng tama. Binibigyan ng pinakamasamang oras, binabaliwala sa promosyon. Simula ngayon, tapos na yon. Mula ngayon, integridad ang pinakaimportanteng kwalifikasyon dito. Biglang may pumalakpak, dahan-dahan, pero malakas ang dating mula sa may pintuan ng dealership. Lumingon ang lahat. Si Mark Henderson iyon, ang lalaking nakilala ni Ricardo kaninang umaga, ang lalaking umalis na luhaan at talunan. Pero ngayon ay bumalik, hindi alam na ang hustisya ay nagsimula na sa kanyang likuran. Mr. Henderson, sabi ni Ricardo, lumapit nang may layunin. Naniniwala akong kailangan nating muling tingnan ang kontrata mo. Makukuha mo ang truck sa presyong ipinangako sa iyo at lahat ng dagdag bayad ay ibabalik. Puno ng luha ang mga mata ni Mark. Maraming salamat. Yung matrikula ng anak kong babae, mababayaran na namin sa oras. Marahang inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ni Mark. At mula sa aming lahat dito sa Santos Trucks, taus-puso akong humihingi ng paumanhin. Pinabayaan ka namin, pero aayusin namin ito. Tahimik ang silid pero may malinaw na pagbabago. Nagsisimula nang mawala ang takot. Bumabalik ang pag-asa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, muling nararamdaman ng lahat ang tunay na layunin ng kumpanya. Tumayo si Ricardo at nagsalita sa huling pagkakataon. Bukas, sisimulan natin ang pagbangon. Hindi ito magiging madali, hindi ito mabilis. Pero mababawi natin ang tiwala ng bawat customer, isa-isa. At habang ang huling sinag ng araw ay dumaan sa mga bintana, tumayo si Ricardo sa gitna ng showroom, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong muling itinayo ang pundasyon ng kanyang pangarap. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang buong Santos Trucks. Inilunsad ni Ricardo ang malawakang reforma sa operasyon ng dealership. Ang unang hakbang, ang pagbubuo ng Transparency Task Force, isang dedikadong grupo para repasuhin ang bawat proseso ng pagbebenta mula taas hanggang baba. Nagpakabit sila ng malalaking digital display sa buong showroom, nagpapakita ng real-time itemized pricing. Lahat ng bayarin ay malinaw na nakalista. Bawat add-on ay ipinaliwanag sa simpleng wika, walang sorpresa. Walang fine print at sa itaas ng pintuan, sa malalaking titik, may bago ng motto, tiwala ang nagtutulak sa amin. Kalinawan, katapatan, tiwala, hindi lang ito mga salitang nakapinta sa dingding ng Santos Trucks. Ito ang naging pundasyon ng lahat ng muling itinayo ni Ricardo Santos. Isang tahimik na umaga, habang sinusuri ang mga tala ng customer mula sa bago niyang mesa, ngayon ay nakapwesto mismo sa gitna ng showroom upang manatiling malapit sa parehong empleyado at kliyente. Napatingala si Ricardo nang makita si Tom na papalapit, may hawak na makapal na folder. Mr. Santos, maingat na sabi ni Tom, may isang bagay po akong gustong ipakita sa inyo. Iniabot niya ang folder na puno ng dokumento. Sinubaybayan ko po lahat ng kahina-hinalang transaksyong pinilit ni Salvador. Mga petsa, halaga, pangalan ng customer. Lahat ng detalye nandito. Binuklat ni Ricardo ang mga pahina at habang binabasa ang bawat entry, lalo siyang humanga sa batang ahente. Malaking panganib ang tinanggap mo sa pag-iingat nito, sabi niya. Tumindig ng mas tuwid si Tom. Hindi ko man napigilan noon, hindi ko rin kayang balewalain. Sabi ng tatay ko, ang paggawa ng tama ang mahalaga.
lalo na kapag walang nakakakita. Ngumiti si Ricardo, taos puso. Magaling ang payo ng tatay mo. Anong masasabi mo kung ikaw ang mamumuno sa bagong Customer Advocacy Department natin? Nanlaki ang mga mata ni Tom. Ako po, isang karangalan po. Pero hindi doon nagtapos ang mga pagbabagong ipinakilala ni Ricardo. Personal niyang tinawagan ang bawat customer na siningil ng labis noong panahon ni Salvador bilang manager. Bawat tawag ay may kanya-kanyang tono pero iisa ang mensahe. Isang tapat na pag-amin sa naging pagkukulang at isang taos-pusong hakbang para ito'y itama. Ang conference room ng dealership ay naging lugar ng paghilom at pag-unawa. Umupo ang mga customer kasama ang mga miyembro ng team upang muling suriin ang kanilang mga kontrata. Marami sa kanila ngayon lang lubusang naunawaan na ang kalituhan nila noon ay hindi nila kasalanan. Sinadya ito, pinlano. Pero ngayon, isa-isa na itong tinutuwid. Isang Sabado, may pamilyar na mukha ang bumalik sa showroom. Si Josh, ang dating ahente na tinanggal sa trabaho dahil tumangging sumunod sa maruming laro ni Salvador. Personal siyang pinuntahan ni Ricardo, hindi lang para humingi ng tawad, kundi para ialok pabalik ang trabaho niya. May kasamang promotion. Bumalik si Josh bilang bagong sales trainer ng dealership, ang bahala sa pagtuturo sa mga bagong empleyado kung ano talaga ang ibig sabihin ng etikal na pagbebenta. Ang layunin natin, sabi niya sa isang grupo ng trainees, hindi lang ang makabenta ng truck. Gusto nating magtatag ng tiwala. Kapag umalis ang isang customer, dapat ramdam niya ang kumpiyansa sa naging desisyon. Hindi pagkalito at lalong hindi panlilinlang. Unti-unti nagbago ang reputasyon ng dealership. Napansin ito ng lokal na media, hindi lang dahil sa undercover mission ng may-ari, kundi sa kung ano ang nangyari pagkatapos. Natuwa ang komunidad sa pag-usbong ng Santos Trucks bilang simbolo ng integridad sa isang industriyang madalas ay kulang dito. At sa puso ng pagbabagong iyon ay si Mark Henderson. Hindi lang niya nakuha ang truck sa orihinal na presyo. Higit pa roon, nagtatag si Ricardo ng scholarship sa pangalan ng anak ni Mark upang tulungan ang ibang anak ng mga tapat na customer na makapasok sa kolehiyo. Hindi na lang ito tungkol sa pagbebenta ng sasakyan, sabi ni Ricardo sa isang lokal na mamamahayag. Ito'y patunay na ang pagiging tapat na negosyante at ang pagiging matagumpay ay hindi magkaaway, maaari silang magsabay. Sa simula, bumaba ang kita ng dealership habang ina-adjust ang transparent pricing. Pero may hindi inaasahang nangyari. Sumirit ang customer satisfaction. Mabilis kumalat ang balita. Pagod na ang mga tao sa mga gimmick at tagong bayarin, pumunta sila sa Santos Trucks dahil alam nilang patas ang trato, walang laro, walang gulat. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagdaos ang dealership ng kauna-unahang Community Appreciation Day. Masigla ang buong lote, may musika, libreng pagkain at mga pamilyang nag-i-enjoy sa sikat ng araw. Ang mga bata ay masayang lumulundag sa inflatable castles habang ang mga magulang ay namamasyal sa paligid. Walang pressure, kundi tapat na usapan. Tahimik na nakatayo si Ricardo sa isang gilid, pinagmamasdan ang lahat. Nakita niya si Tom na tinutulungan ang isang matandang mag-asawa sa pagpili ng pick-up. Maingat ang paliwanag ni Tom sa bawat feature, bawat bayarin at sinagot ang bawat tanong ng may tiyaga at paggalang. Wala nang kaba sa mga mata ng customers, tanging tiwala. Habang lumulubog ang araw, muling lumakad si Ricardo sa mismong lugar kung saan ilang buwan ang nakalipas, pinark niya ang lumang Toyota Corolla na naging simula ng lahat ng ito. Iba na ngayon ang dealership, hindi lang ang itsura o teknolohiya, kundi ang mismong diwa. Lumapit si Mark Henderson, ngayoy isa ng regular na bisita at tila hindi opisyal na tagapagsalita ng dealership. Alam mo, Mr. Santos, sabi niya, may ngiting puno ng pasasalamat. Yung ginawa mo rito,
Higit pa sa pagbebenta ng truck, pinaalala mo sa amin na mahalaga pa rin ang paggawa ng tama. Tumingin si Ricardo sa mga pamilya, sa tawanan, sa mga ngiti at tumango. Minsan, sagot niya, kailangan mong wasakin ng isang bagay para maipatayo ito sa tamang paraan. Pero sulit yon, lalo na kapag nakikita mong umuuwi ang mga pamilya dalang totoo nilang pinunta. Walang panluloko, walang pagsisisi, isang patas na kasunduan. At sa puntong iyon, ang Santos' Trucks ay hindi lang basta bumalik sa negosyo, kundi nagtakda ng bagong pamantayan kung paano dapat ito isinasagawa. Habang lumalalim ang gabi sa lote, unti-unting nagsindi ang mga ilaw ng Santos' Trucks, nagbigay ng mainit na liwanag sa hanay ng mga bagong hugas na sasakyan. Bawat truck ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na langit, hindi lamang bilang paraan ng transportasyon, kundi bilang isang tahimik na simbolo ng mas malalim na halaga, tiwala. Sa loob ng dealership, nakatayo si Ricardo sa kanyang opisina, saglit na tinitingnan ang lahat. Maingat niyang inilagay sa estante ang isang naka-frame na larawan, ang lumang dealership ng kanyang ama. Matanda na pero taas noo pa rin. Isa itong paalaala kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay. Sa tabi nito, idinagdag niya ang isang huling detalye, isang maliit na karatula para sa bawat empleyado na makikita tuwing sila'y magsisimula ng araw. Ang tiwala ay kinikita, isang tapat na kasunduan sa bawat pagkakataon. Matapos yon, pinatay niya ang ilaw at lumabas. Tahimik ang gabi habang naglakad si Ricardo papunta sa kanyang sasakyan, nadaanan ang mismong lugar kung saan minsan siyang nakaupo bilang undercover sa kanyang lumang kalawangin na Corolla. Marami na ang nagbago mula noong araw na iyon, mga patakaran, mga tao, at pati ang pananaw ng publiko tungkol sa dealership. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa ilalim ng lahat ng iyon. Hindi na lang ito basta bentahan ng sasakyan. Ito na no ngayon ay simbolo ng kung ano ang posible kapag pinili ng isang negosyo ang integridad kaysa sa kita at ang pagiging bukas kaysa sa panlilinlang. Marami pa ring haharaping hamon sa daan sapagkat walang madali sa isang paglalakbay na tunay na mahalaga. Ngunit ngayon, ang Santos' Trucks ay nakatayo sa matatag na pundasyon. Totoo, matibay. Huminto si Ricardo, tumingin pabalik sa showroom na nagniningning pa rin sa gabi at ngumiti siya sapagkat minsan ang pinakamasidhing paraan ng pamumuno ay ang lumapit sa dilim, magtanong ng mga mahirap na tanong at hindi tumalikod sa mga katotohanang hindi komportabling harapin. Kahit pa mga hulugan ito ng pagtatago ng sarili, pagpapanggap at pagharap sa mga problemang ayaw harapin ng iba. Ito'y hindi lang kwento ng pagtubos. Ito'y patunay na sa negosyo at sa buhay. Ang paggawa ng tama ay hindi lamang posible, ito ang tanging isandaang dapat tahakin.